Kabanata 151. Tungkol sa kanyang mga pagkain, si Gavin ay katulad ng kanyang ama. Pareho silang picky eater, at bihira para kay Gavin na magbigay ng mataas na pagsusuri sa anumang pagkain. Nang makita ang ekspresyon ni Gavin, alam ni Edwin na dapat ay banal ang lasa ng chicken pie. Sa kasamaang palad, ilang piraso pa lang ng chicken pie ang ginawa ni Erisa. Walang sapat na ginawa para sa kanya, kaya napanganga na lamang siya sa pagkain. Gav, maganda ba? Sa pagtingin pa lang sa ekspresyon niya, alam na ni Erisa na mahal niya ito. Tumango si Gavin at napabulalas, "Mommy, ang galing mong magluto. Lahat ng ginawa mo ay masarap." Lumukat ang gilid ng mga mata ni Erisa habang nakatitig kay Gavin at ginulo ang buhok nito. Nang damilat siya, nakita niya si Edwin na walang kurap na nakatitig kay Gavin na kumakain. Halos maglaway na siya sa nakitang chicken pie. Tumawa si Erisa at sinabing, "Edwin, sige subukan mo. Ayos lang, Miss York. Masyado kang mabait, kaya mo yan." Napailing si Edwin sa kahihiyan at tinanggihan ang alok nito. "Hindi nararapat na humiling ako ng pagkain sa aking amo. Huwag kang mag-alala, may natitira pang isa. Makukuha mo ito." Kinuha ni Erisa ang pie sa kanyang plato at iniabot sa kanya. "Miss York, maaari mo itong makuha. Kumain na ako ng almusal ko." Natigilan si Edwin at walang lakas ng loob na gumalaw ng kalamnan. "May gusto akong kainin. Subukan ito. Ipaalam sa akin kung paano ito lasa. Kung maganda, babalik ako sa ibang araw." Sabay abot ni Erisa sa kanya. Palihim na sumilip si Edwin kay Benjamin. Nang makitang nakatutok ang huli sa kanyang almusal at hindi tumitingin sa kanilang direksyon, nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit kay Erisa. Kinuha niya ang pagkain at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Miss York." Sa halip, "Salamat kay Mr. Graham, naluto ko ito dahil sa mga sangkap na binili niya." Tumingin si Erisa kay Benjamin bago umupo. Tumingin si Benjamin sa kanya at sinabing, "Ang mga sangkap ko." "Kung ganoon, bakit hindi ka nagkusa at yayain akong kumain?" Natigilan si Erisa. Hindi siya naglakas loob na makipagtalo na binanggit ni Edwin ang gusto ni Benjamin na magkaroon ng magaang almusal. Nag-alinlangan siyang imbitahan dahil medyo mabigat ang mga pagkaing niluto niya. Bukod sa, "Ito ang bahay mo. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo. Bakit kailangan mo ang aking imbitasyon? Hindi ako ang may-ari dito." Napaawang ang lobby niya sa inis. Bahagyang tumango si Benjamin. May paraan siya sa mga salita. "Ibibigay ko sa kanya yan. Hindi ikaw ang may-ari, ngunit naglakas loob kang kunin ang pagkain." Hindi niya maiwasang magbiro. Habang pinagmamasdan silang dalawa na nag-aaway, naramdaman ni Edwin na ang chicken pie sa kanyang mga kamay ay nasusunog sa kanila, at isang pakiramdam ng pagkabalisa ay napuno ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Gavin sa kanilang pag-aaway dahil masayang nilalamon niya ang kanyang chicken pie. Natigilan si Erisa bago sumagot, "Nag-aalala lang ako na magutom si Gavin sa paaralan." Medyo na-guilty siya sa ginawa niyang kasinungalingan. Bilang tugon, tinitigan lang siya ni Benjamin. Bumibilis ang tibok ng puso ni Erisa. Pakiramdam niya ay babutas na siya nito sa titig nito. Tila nakikita niya ito sa pamamagitan ng madilim niyang mga mata. Gayunpaman, hindi na nagsalita si Benjamin at nagpatuloy sa kanyang almusal. Nang makitang hindi natuloy ni Benjamin ang paksa, nakahinga siya ng maluwag. "Kung hindi mo gusto, hindi ko naaalisin ang pagkain sa susunod." Kung tutusin, hindi siya nagstay doon ng gabing iyon. Sa hinaharap, maaari siyang maghanda ng dagdag na bahagi ng pagkain para kay Gavin sa kanyang lugar. Sa kanyang bahay, kayang gawin ni Erisa ang lahat ng gusto niya. Kaya niyang magluto ng kahit anong ulam na gusto niya. "Hindi na, kailangan," sagot ni Benjamin. Si Erisa ay napatigil muli sa kanya. Ibig sabihin pumapayag siya na iimpake ko ang natirang pagkain sa hinaharap. Palihim na sinulyapan ni Gavin si Benjamin. Matigas pa rin ang mukha ng huli. "Napaka-egotistic ni Daddy. I bet he knows na si Mommy ang nag-iimpake ng pagkain para sa mga kapatid ko, but he still insists to ask her." Hindi pinansin ni Benjamin ang tingin ni Gavin at sinulyapan si Erisa na tila gulat na gulat pa rin sa sagot nito. Sa hinaharap, tandaan na mag-impake ng mas maraming pagkain. Ayokong walang laman si Gavin. Namangha sina Gavin at Erisa sa pagbabago ng kanyang tindig. Hindi sila makapaniwala at tumitig kay Benjamin nang nakanganga ang kanilang mga bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumisi si Edwin bago nagmamadaling muling nagseryoso. "Okay," sagot ni Erisa.
Nakapaghanda siya ng masaganang almusal, at ninamnam ni Gavin ang pagkain. Siya ay nasa buwan, nag-aalmusal na espesyal na inihanda ng kanyang ina para sa kanya. Busog na busog din si Benjamin. Hindi niya inakala na magkakaroon ng ganoong talino si Erisa sa pagluluto. Hindi niya namalayan na napununan niya ang kanyang tiyan hanggang sa nakaramdam siya ng kaunting umbok. Pagkatapos ng almusal, sabay na pinapunta ni na Erisa at Benjamin si Gavin sa paaralan. Nakaupo silang tatlo sa likod ng sasakyan, parang isang pamilya. Umupo sa tabi si Benjamin habang tinitingnan ang mga dokumento sa trabaho. Walang nang-ahas na magtaas ng boses. Tinabi ni Erisa si Gavin at mahinang kinausap. Ang kanyang boses ay banayad at kaaya-aya sa pandinig. Gav, babalik si Mommy sa bahay ko para magstay mamayang gabi. Mommy, hindi ka na ba titira sa amin? Nagulat si Gavin at nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. Dati, nasa panganib si Mommy. Kung hindi siya mananatili sa amin ngayon, hindi ba siya mas nasa panganib? Kabanata 152. Hindi, papasa ako. Nag-alala si Erisa dahil hindi pa niya nakikita ang ibang mga bata mula noong nakaraang araw. Lumingon sa kanya si Benjamin. Kahit nahuli na ang mga taong iyon, hindi ibig sabihin na ligtas ka na. Hindi ka ba natatakot na ilagay sa panganib ang iyong mga anak? Matigas ang boses ni Benjamin sa huling pangungusap. Hanggang noon, tumanggi pa rin ang matigas na ulo na babae na sabihin sa kanya ang totoo, at hindi maiwasan ni Benjamin na mag-isip kung plano niyang itago ang katotohanan sa kanya magpakailanman. Hindi gaanong nag-alala si Erisa kay Zachary, Oliver, at Jasper. Gayunpaman, labis siyang nag-aalala kay Jessie dahil ang batang babae ang pinaka-clingiest sa lahat ng mga anak ni Erisa. Pagkaraan ng ilang araw, mawawala ito sa dalaga. Nang mapansin ang babae na nahihirapang magdesisyon, iminungkahi ni Benjamin, kung nag-aalala ka sa iyong mga anak, maaari mo silang sunduin. Kung hindi, kailangan kitang bayaran para sa pinsala sa trabaho kung may mangyaring masama sa iyo. Napaawang ang bibig ni Erisa bago nagsalita, huwag kang mag-alala, Mr. Graham. Kahit na may mangyari sa akin, hindi iyon bagay ng kumpanya. Sigurado ka bang ayos lang ang mga kapamilya mo niyan? Mariin siyang tinitigan ni Benjamin. Kahit na parang walang ekspresyon, seryoso siya. Natigilan si Erisa. Ipinahihiwatig ba niya na ang mga bata ay humingi ng kabayaran mula sa kanya? Iyon ay medyo nakakaaliw. She cleared her throat at nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Hindi salamat. Natatakot akong may istorbo ka ng mga anak ko. Mas mabuting huwag muna silang magkita sa ngayon. Makipaghiwalay na lang ako sa kanila ng ilang araw. Hindi naman big deal. Nagdilim ang mukha ni Benjamin sa narinig. Walang kaalam-alam si Erisa kung paano niya inis ang lalaki, at napalunok siya nang mapansin ang malamig na aura ng lalaki. Ilalabas na sana niya ang kanyang balak na huwag manatili sa kinaroroonan ni Benjamin nang makita niya kung gaano kadilim ang mukha nito. Kaya naman, sa huli ay sinasakal niya ang kanyang mga salita. Pagdating sa school, lalabas na sana ng sasakyan si Erisa nang pigilan siya ni Benjamin. Manatili ka sa kotse. Sa sinabi nito, binuhat ni Benjamin si Gavin at bumaba sa sasakyan nang hindi naghihintay ng tugon. Ako, nais itag ni Erisa ang pag-asang makilala ang kanyang 4 na anak. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Manatili, kinuha niya ang bag ni Gavin at ang pagkain na iniimpake ni Erisa. Bye, Mommy. Bye, sweetheart. Ngumiti si Erisa at kumaway sa bata. Matapos tulungan si Gavin na isuot ang kanyang bag, inihatid siya ni Benjamin sa pasukan ng paaralan na may dalang lunchbox. Daddy, huwag kang magalit kay Mommy. Hinailan ni Gavin ang pantalon ng ama habang nagmamakaawa. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang anak. Nang iabot niya ang lunchbox ay hinawakan ng huli ito ng mahigpit sa kanyang mga braso. Magpalad ka kay Zachary ngayong gabi. Tinitigan ni Gavin si Benjamin habang nanlalaki ang mga mata, na natiling nakabantay. Anong balak mo, Daddy? Hindi pa siya nakilala ni Daddy, kaya gusto ko siyang makita. Marahang tinapik ni Benjamin ang ulo ng anak. Matapos matitigan saglit ang lalaki, tuluyang tumango si Gavin at pumayag, sige. Kakausapin ko siya tungkol dito, pero hindi ko maipapangako na papayag siya. Kung si Oliver, papayag siya ng hindi nagmamadali. Si Zachary naman ay mas mahirap kumbansihin. Tumaas ang kilay ni Benjamin at pinag-isipan ang sarili. Hindi siya sasang-ayon dahil nandito ang kanyang ina. Okay, pumasok ka na. Tumango si Gavin. Tatay. Sa totoo lang, medyo nasasabik siya, dahil bihira siyang ipadala ni Benjamin sa paaralan.
Bukod dito, sumasabay din ang kanyang ina. Pagkatapos niyang kumaway sa sasakyan ay pumasok na siya sa school. Saglit, na pinagmasdan ni Benjamin ang bata bago bumalik sa sasakyan. Mr. Graham, bakit hindi mo ako pinalabas ng kotse kanina? Natarante si Erisa sa lalaki. Sinulyapan lang siya ni Benjamin bago sinabihan ng driver, pumunta ka sa opisina. Dahil sa mga kilos niya, hindi na nakaimik si Erisa. Nang tumingin siya sa bintana ng sasakyan, umaasa siyang makikita ang ilang pamilyar na figure. Gayunpaman, hindi sila matagpuan, at hindi maiwasan ni Erisa na makaramdam ng pagkabigo. Kasabay nito, bahagyang gamaan ang loob niya na hindi sila nakatagpo ni Benjamin. Matapos ibahin ang atensyon sa bintana, bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansin niya ang isang pares ng mapurol na mata na matalim na nakatingin sa kanya. Hindi nararapat para sa iyo na ipadala siya sa paaralan ngayon. Tumango si Erisa bilang pag-unawa. Mag-iingat na ako sa susunod. Matapos siyang matitigan saglit, iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin at diretsyong tumingin sa harapan. Sinulyapan ni Erisa ang lalaki bago muling inilipat ang tingin sa bintana. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki. Kabanata 153. Wala ka na bang ibang sasabihin? Nang marinig iyon, humarap si Erisa kay Benjamin. Bagamat siya ay nakaupo, siya ay nagpapakita pa rin ng isang regal at nangingibabaw na aura. Napaawang ang lobby ni Erisa. Sa totoo lang, may gusto siyang itanong. Tungkol sa mga tao kagabi. Ako na ang nag-aalaga sa kanila. Nakasimangot si Benjamin habang nakatitig sa kanya. Nang mapansin na tila hindi nasisiyahan ang lalaki, tinalikuran na lamang niya ito ng isang simpleng sagot. Okay. Pagkatapos noon, naging tense ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Tumingin ang driver sa rearview mirror ngunit binawi kaagad ang kanyang tingin ng mapansing may sira. Samantala, mayabang na tinungol ni Dana ang tirahan ng mga Roger ngunit pinigilan siya ng security guard sa pasukan. Agad na nagdilim ang kanyang mga mata. Bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ako? Bakit ka nagalit, Miss Adams? Biglang lumakad papunta sa kanya ang isang masamang mukhang lalaki na may butas sa tenga. Sinaman siya ng tingin ni Dana at umirap, Justin Rogers, anong nangyayari? Hindi ba ako welcome dito? Siyempre ikaw. Nakangiting sagot ng lalaki bago sinipa ang security guard. Bulag ka ba? Siya si Miss Adams. How dare you stop her? Bilang tugon sa kanyang mga kalokohan, malamig na tumawa si Dana. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Nasaan si Erisa? Noong nakaraang gabi, sinabi sa kanya ni Justin na nahuli niya si Erisa sa kanilang tawag sa telepono. Kaya naman, naglakbay si Dana hanggang sa tirahan ng Rogers para turuan ng leksyon ng babae. Ngumisi si Justin bago ipinulupot ang braso sa baywang ni Dana. Matalim na tinitigan siya ng huli at nagpumiglas ngunit nabigong makawala. Nang makita iyon, hinigpitan ni Justin ang hawak at mas lumapit sa kanya. Pagkatapos, huminga siya ng hangin, nalalanghap ang pabango nito. Napakabango mo, sinaman siya ng tingin ni Dana. Bitawan mo, halika, Miss Adams, huwag na nating pag-usapan ang ibang tao ngayon ha. Isinapanganib ko ang aking buhay para tulungan ka, ngunit hindi ka nagpapakita ng kahit isang onsa ng pag-aalala sa aking kapakanan. Napapikit si Justin habang patuloy na kumukulo ang dugo ni Dana. Gayunpaman, nagustuhan niya ito sa kung gaano siya kakulit at walang awa. Justin, you asked me to come here, but you refused to bring me to her. Nabigo ka ba? Sa totoo lang, nag-alinlangan si Dana na iyon nga ang nangyari at binitawan na lang ito para manghimasok sa lalaki. Hindi nagtagal, dinala siya ni Justin sa mansion. Anong meron sa pagmamadali? Imposible yon. Noontog ni Dana ang siko niya sa bewang ni Justin, pero mahigpit pa rin siyang hinawakan ng huli. Pagkapasok sa mansyon, itinulak ni Justin si Dana sa dingding at hinalikan. Kahit galit na galit si Dana, walang kapantay ang lakas niya sa lalaki. Nagpatuloy si Justin sa paghaplos sa kanya. Tumigil ka sa pagpupumiglas, na-excite ka ba ni Benjamin? Sobrang tagal na nung tayo. Malapit nang kumulo ang galit ni Dana, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang pagnanasa. Hindi nagtagal, gumanti siya ng yakap kay Justin. Pagkatapos ng madamdaming sesyon, tinanong ni Dana, nasaan siya? Hindi siya makakaramdam ng katiyakan hanggat nabubuhay pa si Erisa. Sinulyapan ni Justin ang mukhang mapang-akit na babae at muling itinulak ito sa kama bago nagtanong, isa pa. Sampal. Hinampis ni Dana si Justin sa mukha na halatang galit na galit. Baliw ka, how dare you nalokohin ako? Nakahiga si Justin sa kama, hubot-hubad.
Amoy pawis pa ang kwarto. Idiniin niya ang dila sa loob ng pisngi niya, tinitigan ng masama si Dana. Nalukot ang mukha ng babae sa galit habang nagmamadaling hinablat ang kanyang damit at isinuot. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba naging masaya kahit isang segundo lang ang nakalipas? Ganti ni Justin, puno. Nang panunuya ang boses niya. Ibinaling ni Dana ang kanyang ulo, ang mga mata ay tila duguan. Tumahimik ka, kaya mo ako iniiwan pagkatapos mo akong pagsamantalahan. Sa totoo lang, pwede mo naman akong tanggihan kanina, pero hindi. Kung ginawa mo, hindi kita hahawakan. Naglabas ng sigarilyo si Justin habang pinagmamasdan ang babae na nagbibihis. Nakahubad pa rin siya sa kama, walang balak na takpan ang sarili. Samantala, si Dana naman ay asar na lampas sa imahinasyon. Nagsinungaling si Justin sa kanya na nahuli niya si Erisa, ngunit halatang hindi iyon ang kaso. Kabanata 154. Justin, dahil ito lang ang kaya mo, tiyak na hindi na kami muling makikipagtulungan sa hinaharap. Matapos siyang pag-alitan sa galit at pagkadismaya, tinuloy ni Dana ang kanyang handbag. Pagkatapos ay umikot siya at naghahanda ng umalis. With a gloomy expression, Justin uttered, "Miss Adams, I got exposed last night. Nakipagsapalaran akong tumawid kay Benjamin para tulungan ka. Hindi ko inaasahan ang anumang pasasalamat mula sa iyong ngunit ang isipin na sa halip ay sasaktan mo ako. Hindi mo ba naisip na napakalayo mo na? Nawala sa akin ang marami sa aking mga tao. Nako, incompetent ka kasi. Kung talagang may kakayahan ka, bakit mo ako hinanap ngayon?" Lumingon si Dana at muling tumingin sa kanya, mas lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nilamon ni Justin ang kanyang takot at sinabi, "Mayroon akong magandang balita. Gusto mo bang marinig?" Sa puntong ito, tumanggi si Dana na maniwala na mayroon siyang tunay na magandang balita na ibabahagi. Pumunta si Benjamin sa abandonadong gusali kagabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dana. Paano niya nalaman ang lugar na iyon? Ano kaya ang nahanap ni Benjamin? Naramdaman agad ni Dana ang pagbagsak ng kanyang puso nang magsimula siyang magpanik. Well, hindi ako sigurado kung paano eksakto. Nakatitig si Justin sa kanyang katawan na may mapang-akit na mga mata. Dapat manatili ka rito sa tabi ko kahit sandali. Pasayahin mo ako, at tutulungan kitang imbestigahan ito. Sa iyong panaginip, hiniblat ni Dana ang porselana malapit sa pintuan at ibinato sa kanya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at nagpatuloy na umalis. Sinalo ni Justin ang porselana at kinalikot ito sa kanyang mga kamay. Bumagsak ang mukha niya. Ang sama ng ugali mo. Gusto pa ba ni Benjamin ang isang taong ganito kadesperado? Hindi man siya ganoon kaingay, maririnig siya ni Dana. Umikot ang ekspresyon niya. Nagsisisi talaga ako na nasangkot ako kay Justin. Ang hamak naman. Miss Adams, ayaw sa'yo ni Benjamin. Gusto kita. Pwede kang pumunta rito anumang oras. Sigaw ni Justin sa taas ng kanyang baga. Bumagsak ang mukha ni Dana. Galit siyang sumugod sa kanyang sasakyan at agad na umalis sa lugar. Ang mga bodyguard sa tabi ng pinto ay panandaliang tinitigan siya ng masama. Paano magiging type ni Mr. Rogers ang babaeng ganyan? Hindi nagtagal, lumabas si Justin. Sinabi niya sa kanila, "Bantayan ninyo si Benjamin. Isumbong mo sa akin kung may balita na." Oo, Mr. Rogers. Nang malapit na sa kumpanya ang sasakyan ni Benjamin, sinubukan ni Erisa na sabihin sa driver na ihinto ang sasakyan. "Lalabas na ako. Pakiusap, ihinto mo ang sasakyan." Tiningnan ng driver ang lalaki sa pamamagitan ng rearview mirror. Nang makitang walang sinabi si Benjamin, hindi na naglakas loob ang driver na ihinto ang sasakyan. "Ngunit Monsieur, hindi pa tayo nakakarating sa kumpanya." Paalala ng driver kay Erisa. "Hindi, lalabas ako dito." Ayaw ni Erisa na may magkalat ng chismis. Kahit na ang pagpayag na kumalat ang mga chismis ay magiging napakasakit pa rin. Namilog ang mga mata ni Benjamin habang sinusulyapan si Erisa. "Pero hindi pa kami nakakarating sa kumpanya. Anong ginagawa mo?" Tumingin sa kanya si Erisa at nagpaliwanag, "Sa tingin ko ang paglabas dito ay ang mas magandang opsyon." Kumunat ang noo ni Benjamin at napangiwi siya. Lumunok siya ng hindi namamalayan, nag-iipon ng lakas ng loob na magsalita pa. "Kung nagkakamali ang mga tao ng ideya tungkol sa amin, tiyak na magkakaroon ito ng epekto sa iyong reputasyon." Ha! Sarcastic na tumawa si Benjamin. "Mukhang may pakialam ka sa boss mo. Ihinto mo ang sasakyan." Ang huling tatlong salita ay binigkas na may tono ng pagkadismaya. Ang driver, na hindi matapang na tumutol dito,
ay mabilis na huminto at pinahinto ang sasakyan. Salamat, nagpasalamat, si Erisa sa driver pagkababa niya ng sasakyan. Pagkatapos ay hinarap niya si Benjamin. Salamat, Mr. Graham. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, automatikong sumara ang pinto ng sasakyan, at mabilis na umalis ang sasakyan. Natigilan si Erisa, kinalma niya ang sarili at nagsimulang maglakad patungo sa kumpanya. Kasabay nito, sinubukan niyang tawagan ang kanyang anak. Nang matanggap ang tawag niya ay agad itong sinagot ni Zachary. Naririnig ni Erisa ang kanyang boses na nagmumula sa tawag sa telepono. Mommy, hoy, sweetheart, nasaan ka ngayon? Pagtingin sa oras ay pinilit ni Erisa ang sarili na maglakad ng mas mabilis. Kaka-rating lang namin sa school. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Kumain ka na ba ng almusal mo? Tanong ni Erisa dahil sa pag-aalala. Sagot ni Zachary, oo, nakatulog kaming lahat. Well, maliban kay Jessie dahil tinatawag niya ang pangalan mo. Bumili si Mr. Hinton ng almusal para sa atin kaninang umaga. Okay, hinatid din ba kayo ni Mr. Hinton sa school? Oo, well, hindi. Si Jasper lang ang hinatid ni Mr. Hinton sa school. Nakasunod ako sa likod kasama sina Oliver at Jessica. Nagulat si Erisa nang marinig ang sagot ng anak. Tinanong niya, paano na? Kabanata 155. Sabi ni Mr. Hinton para sa ating kaligtasan. Nagpasalamat si Erisa kay Bradley. Ito ay dapat na matigas para sa kanya. Kung ganoon ay dapat manatili kayong ligtas. Baka hindi na makakauwi si Mommy hanggang makalipas ang ilang araw, kaya mas mabuting makinig kayo kay Mr. Hinton at gawin ang sinasabi niya. Babala ni Erisa, Mommy, may nangyari ba kagabi? Hindi naman. Pagkaraan ng ilang sandali ay humihingal si Erisa. Mommy, anong ginagawa mo ngayon? Bakit ka humihingal? Nag-aalalang tanong ni Zachary. Wala lang. Naglalakad lang ako ngayon. Sagot ni Erisa kay Zachary. Oh, dapat kang mag-ingat sa panganib. Huwag pumunta sa mga lugar na walang masyadong tao. Tawagan mo rin kami kung may problema ka. Uminit ang puso ni Erisa nang marinig ang payo ni Zachary sa kanya. Sige, naiintindihan ko, sweetheart. Sumiksik din ang ibang mga anak niya para kausapin siya. Mommy, hindi mo na kailangang mag-alala sa amin. Kaya nating pangalagaan ang ating sarili. Kailangan mong mag-ingat sa panganib at manatiling ligtas. Bilin ni Oliver, walang sinasabi sa amin si Mommy tungkol sa nangyari. Pero nag-imbestiga kami kagabi at nalaman namin na napapaligiran pala si Mommy ng masasamang tao. Mommy, you should relax while you're in Daddy's place. Araw-araw kaming pumapasok sa paaralan. Pag-uwi namin, nakikinig kami kay Mr. Hinton at ginagawa namin ang sinasabi niya. Dagdag ni Jasper sa usapan. Iminungkahi ni Jessie, Mommy, mayroon kang tool sa pagtatanggol sa sarili. Gamitin niyan para turuan ng leksyon ang lahat ng masasamang tao. Na-touch si Erisa. Okay, huwag mag-alala, mga bata. Kaya kung alagaan ang sarili ko. Nakipag-chat siya sa kanyang mga anak hanggang sa oras na para magtrabaho. Pagkababa niya ng phone ay pumasok na siya sa building ng kumpanya. Samantala, malapit sa pasukan ng paaralan, tinali ni na Oliver at Jasper ang mga kamay ng dalawang bodyguard. Mag-usap, sino ang nagpadala sa iyo dito para tiktikan kami? Nagkatinginan ang dalawang bodyguard. Pagkatapos, lumingon ang isa sa kanila kay Zachary at sumagot, ginawa ni Mr. Graham. Tumango si Zachary habang inaasahan ang sagot na iyon. Tiningnan ni Jessie ang laman ng camera na ngayon lang niya naaga. Inabot niya ito kay Zachary. Kuya number 2, marami silang kinunan ng litrato natin. Si Jessie ay mukhang galit na galit at mabangis. Natigilan ang dalawang bodyguard. Kanina, sinusundan at kinukunan lang nila ng litrato ang isang bata. Nagulat sila, 4 talaga sila. Pagkatapos, sumunod sila sa kanila at nakarating sa school. Ire-report na sana nila si Benjamin nang matuklasan sila ng 4 na bata. At sila ay tinalian pa ng mga ito, na nakakahiya. Kumunat ang noo ni Zachary nang marinig ang sinabi ni Jessie. Simula kailan ako naging kuya number 2? Cute na ngumiti si Jessie na may nakapikit na mga mata. Si Gavin ang pinakamatanda, kaya hindi ba dapat maging number 2 ka ni kuya? Kasunod ng loika na iyon, si Oliver ay naging kapatid na numero 3, at si Jasper ay kapatid na ngayon na numero 4. Parehong napangiti sina Oliver at Jasper, na dapat ay pangalawa at pangatlo, nang marinig ang kanilang kapatid. Tinanggal ni Zachary ang karamihan sa mga larawang kuha ng kamera. Iniwan lang niya ang mga kinuha sa madaling araw. Natigilan sandali, pinandilatan niya ang dalawang bodyguard.
Sa pagkakahawig niya kay Benjamin, nanginginig sa takot ang dalawang bodyguard. Nagsumbong na ba kayo kay Benjamin? Ang dalawang bodyguard, na desperadong iligtas ang kanilang sariling mga balat, ay hindi nang ahas na sumagot at sa halip ay sumama sa mga bata. Sigurado ka bang hindi ka nagsumbong sa kanya? Napapikit si Zachary habang naglalakad palapit sa kanila. Hindi pa, at least. Malapit na kami nang matuklasan mo kami. Sagot naman ng ibang bodyguard. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, senyales na nagsasabi siya ng totoo. Isang madilim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Zachary. Hinugot niya ang isang punyal sa kung saan at ipinulupot ang kanyang kamay dito. Ang panganib ay nalalapit, pinagpawisan ng malamig ang dalawang bodyguard. Bakit parang mas nakakatakot ang batang ito kaysa kay Gavin? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi mo sasabihin ang totoo? Sobrang pagbabante ni Zachary. Natrap ni na Oliver at Jasper ang dalawang bodyguard kaya hindi sila nakagalaw. Ito ay hindi dahil sa sila ay masyadong natakot upang ilipat ngunit dahil sila ay hindi lamang makalaya. Hindi nila alam kung anong uri ng dirty tricks ang ginawa ng mga bata. Sila ay ganap na namangha. Sila ay napakabata ngunit napakalakas din. Talagang wala kaming iniulat kay Mr. Graham. Matigas na sagot ng mga bodyguard. Biglang tumawa si Zachary, parang demonyo. Kabanata 156. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ng bata, kiligin ang mga gulugad ng dalawang bodyguard. Takot na takot sila. Napatingin si Zachary kina Oliver at Jasper. Ilabas ang kanilang mga telepono at tingnan ang mga ito. Gagawin ko. Humakbang si Jesse at kinuha ang kanilang mga telepono sa kanilang mga bulsa. Ang dalawang bodyguard ay tila kakaibang kalmado. Ito ay dahil gumamit sila ng mga pangalan ng code sa lahat ng kanilang mga device sa komunikasyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman makikilala kung sino. Ang bawat solong email ay tatanggalin din kaagad kapag naipadala. Ito ay upang maiwasan ang lahat ng impormasyon na mahulog sa maling mga kamay. Cherry, inabot ni Jesse ang dalawang phone kay Zachary. Tumingin si Zachary sa kanyang kapatid at sinabing, umupo ka dyan. Okay. Si Jesse ay masunuri na pumunta sa gilid at umupo sa tabi ng kanilang apat na bag. Sinimulang tingnan ni Zachary ang phone ng dalawang bodyguard. Puno ng mga codename at numero ang history ng chat nila. Walang pakialam si Zachary sa lahat ng iyon. Binasa lang niya ang mga call log simula kagabi nang hilingin ni Benjamin sa mga bodyguard na kunin ang mga ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay basahin ang impormasyon sa loob ng mga log ng tawag. Nakita niya ang isa sa mga numerong tumugma sa numero ng telepono ni Benjamin. At nadial din ito sa madaling araw. Sinaman sila ng tingin ni Zachary. Kaya tinawagan mo si Benjamin. Nang makita ang matinding titig ng bata, laking gulat ng dalawang bodyguard. Nagsisinungaling ka. Puno ng galit ang mga mata ng bata. Tinawagan ko si Mr. Graham sa madaling araw, ngunit, maya-maya lang ay nag-vibrate ang phone ni Zachary. Si Gavin ang tumatawag. Pinandilatan ni Zachary ang dalawang bodyguard bago sinagot ang telepono. Ano ito? Napataas ang kilay ni Gavin, na nasa kabilang dulo ng tawag nang marinig ang bahagyang malungkot na boses. Kailan kayo papasok sa school? Binigyan kayo ni Mommy ng masarap na takeout. Naghihintay si Gavin sa pagdating nilang apat. Gayunpaman, malapit nang magsimula ang klase. Dahil hindi pa niya nakikita ang mga ito, nagpasya siyang tawagan ang mga ito. Nasa labas tayo ng entrance ng school. May kailangan akong asikasuhin. Habang nagsasalita sa telepono, tinitingnan din ni Zachary ang mga text message at ang instant messaging software sa dalawang telepono. Sa ngayon, wala siyang nahanap. Nakaramdam siya ng pagdududa. Hindi sila nagpadala ng alinman sa mga larawan. Ano ito? Kinakabahan at nag-aalalang boses ni Gavin. Paliwanag ni Zachary, nagpadala si Benjamin ng mga tao para subaybayan kami at kunan kami ng litrato. Nahuli namin sila, at ngayon ay nakikitungo kami sa kanila. Natigilan si Gavin. Pagkatapos, narinig niya ang inis na boses ni Zachary na patuloy na nagsasabi, nagkaroon sila ng tawag sa telepono ni Benjamin kaninang umaga. Sa tingin ko lahat tayo ay nakalabas na ngayon. Hindi. Isa lang sa inyo ang nakita namin kaninang madaling araw. Isa lang sa inyo. Hindi namin inaasahan na apat kayo. Napakatalino ng isang ito. Imposibleng may itago sa kanya. Baka wala tayong choice kundi magtapat. Sinaman sila ng tingin ni Zachary. Bakit ngayon ka lang nagsinungaling? Nanatiling tahimik ang dalawang bodyguard. Sinubukan ni Gavin na pakalmayan siya. Calm down, Zachary. Matalino si Daddy.
Napansin ka na niya, magpalat tayo ng pagkakakilanlan ngayon. Gusto kanyang makita, nakipag-usap ako tungkol dito kay Zachary at sa lahat noon. Sa ngayon, hindi pa alam ni Daddy ang tungkol kina Oliver at Jessie. Napabulala si Zachary, ayaw kong lumipat. Ayaw mo bang makasama si Mommy? Ayaw ding lumipat ni Gavin, truth be told. Gusto kong makasama si Mommy. Pumapasok ako sa paaralan sa umaga at makikita ko lang si Mommy sa gabi. Kung magpapalit ako ng pagkakakilanlan sa Zachary ngayon, kung gayon kailangan kong maghintay hanggang bukas ng gabi sa pinakamaaga para makitang muli si Mommy. Kung iisipin, wala nang ganang gawin si Gavin. Pero ang gustong sabihin ni Daddy ay para sa tenga ni Zachary, hindi sa akin. Kumunat ang noo ni Zachary. Mamaya na natin pag-usapan. Sa ngayon, kailangan ko silang turuan ng leksyon. Ginagawa lang nila ang mga trabaho nila. Magdahan-dahan ka sa kanila. Pinaalalahanan siya ni Gavin, kahit hindi niya sinubukang pigilan. Kung hindi sila natuklasan ni Zachary at ng lahat ay nalantad na sana ang apat na magkakapatid. Hindi ako magso-overdose. Ibinaba ni Zachary ang telepono. Ang dulo ng kanyang punyal ay pumapasada sa tiyan ng isa sa mga bodyguard. Kabanata 157. Panay ang tingin ng bodyguard sa makintab na punyal. Isang maliit na slip, at ako ay, bata, sumusunod lang kami sa utos. Walang personalan. Tensyonado ang katawan ng bodyguard dahil hindi siya naglakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Isang maliit na slip mula sa kamay ng bata at tapos na ako. Binigyan sila ni Zachary ng isang matalim na titig na lubhang kahanga-hanga. Gusto kong marinig ang katotohanan. O kung hindi, kakausapin ko. Pero pwede bang alisin mo muna ang punyal? Ang punyal ay walang pinipili. Sinipsip ng bodyguard ang kanyang tiyan habang hinihiling na itabi ito. Hinugot ni Zachary ang punyal ng isang maliit na bit, ngunit pinagbabantaan pa rin siya nito. Baka sa mukha ng ibang bodyguard ang gulat. Wala siyang lakas ng loob na magsalita at nakipagsapalaran na masaktan si Zachary habang nakikiramay sa kanyang kasama. Buti na lang at hindi ako ang tumawag kay Mr. Graham kaninang madaling araw. Nagpadala lang ako kay Mr. Graham ng ilang larawan ng isang may sapat na gulang na dinadala ang isa sa inyo sa labas. Ang lahat ng mga larawan pagkatapos noon ay hindi na naipadala. Hiniling sa amin ni Mr. Graham na protektahan kayo mula sa mga anino, iyon lang. Iginala ni Zachary ang kanyang mga mata habang sinusubukang unawain ang katotohanan mula sa kanyang mga salita. Ako ang lumabas kasama si Mr. Hinton para bumili ng almusal natin. Paliwanag ni Oliver kay Zachary, sa paniniwalang hindi nagsisinungaling ang bodyguard. Hinigpitan ni Jasper ang pagkakahawak sa palso ng bodyguard. Magsinungaling ka ulit sa amin, at PayPal-alin ka namin. Nakayuko ang katawan ng bodyguard habang nanginginig sa sakit. Inakala ng mga taong dumaraan na nilalaro nila ang mga bata sa halip na pananakot ng mga ito. May nasabi ka ba tungkol sa kung ilan tayo? Sumenya si Zachary sa kanilang dalawa gamit ang kanyang punyal. Umiling sila, hindi namin ginawa. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong malaman ni Mr. Graham, ilihim namin ito. Ngunit ngayong nakita na ni Mr. Graham ang isa sa inyo, maaari ba kaming kumuha ng ilang higit pang mga larawan at iulat ito? Tinitigan sila ni Zachary habang nagmamakaawa. Siya ay nagkaroon ng isang kahanga-hangang presensya. Hindi ba kayo natatakot na malaman ni Benjamin? Malungkot na nagpalitan ng tingin ang dalawa. Hinding-hindi nila tatanggapin ang komisyong ito kung alam nilang aabot ito sa puntong ito. Kami na, ngunit nais din namin ang pinakamahusay para sa iyo. Ang apat na batang ito ay karaniwang kanilang mga young masters. Dahil nakita nila kung gaano sila kahanga-hanga, hindi sila nang ahas na saktan sila. Kung hindi, hindi nila ito mabubuhay. Ipinagpalagay ni Zachary na hindi sila maglalakas loob na ilantad sila, gayon paman. Inutusan niya sina Oliver at Jasper na pakawalan sila. Sa wakas ay nakalas na ang dalawang bodyguard. Agad nilang hinimas ang kanilang mga palso dahil naparalisa sila sa sakit. Mas mabuting huwag mo kaming ilantad. Kung hindi, may kahihinatnan. Binigyan sila ni Zachary ng mahigpit na babala. Oo, maliit. Magalang na sagot ng dalawang bodyguard na parang mga alipin niya. Magiging maayos ang lahat basta itago mo ito sa iyong sarili. Binalik ni Zachary ang kanilang mga phone sa kanila. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Jasper na kunin ang kanyang bag at maglakad patungo sa entrance ng paaralan para kumuha ng litrato ang mga bodyguard. Agad nilang ipinadala ang mga larawan pagkatapos. Ang galing mo talaga. Kung magpas siya si Benjamin na puntahan kami, tiyak na darating kayo at susuportahan kami.
Bahagyang tumawa si Zachary. Zachary, pwede na ba tayong pumasok? Hindi lang sariling bag ang bitbit ni Jessie, may hawak din siyang dalawa pang bag na pag-aari ni na Oliver at Zachary. Hinawakan sila ni Jessie ng mahigpit sa kanyang mga braso. Tumakbo siya papunta kay Zachary. Namula ang dalawang bodyguard nang makita ito. Ang isang ito ay napaka-cute, ang pinakamabait sa kanila. Kinuha ni Zachary ang dalawang bag at inihagis sa kanya ang bag ni Oliver. Bitbit niya ang school bag niya sa likod. Nang tumalikod na siya at handa nang ihatid ang mga ito, napansin niyang may huminto na sasakyan. Lumingon si Zachary at may pagdududang tumingin sa dalawang bodyguard. Tinanong niya, ito ba ang iyong backup? Napatingin dito ang dalawang bodyguard at agad nilang nakilala na kotse ang ginamit para protektahan si Gavin. Oo, pagkatapos paalisan mo sila. Utos ni Zachary. Oo, sir. Sagot naman ng dalawang bodyguard. Paalis na sana sila nang bigla silang huminto. Nakangiti sila habang nakatingin sa tatlong bata. Para saan ba kayo nakatayo? Kumunat ang noo ni Zachary. Sa susunod, kailangan kong magsuot ng disguise kapag lalabas ako. Kung hindi, tiyak na makikilala ako. Kabanata 158. Hoy, ano ang mga pangalan mo? Scott ang pangalan ko, at ito si Stanley. Nakangiting pakilala ni Scott. Nagkibit balikat si Zachary. I don't think you can tell the difference between us even after tell you. Ako si Zachary. Ito si Oliver, ang pangalawa sa pinakamatanda. Ang naglalakad patungo sa gate ng paaralan ay ang ikatlong anak, si Jasper, at ito ay si Jessie, ang pang-apat na anak. Hindi pa rin sanay si Zachary sa pagbabago ng rangkang. Zachary, pangalawa kang anak. Si Oliver ang pangatlo, at si Jasper ang pang-apat. Ako ang panglima, tinama ni Jessie. Pagkatapos, nakangiti niyang idinagdag, si Gavin ang pinakamatanda. Napakunot naman ng noo si Zachary bilang ganti. Tigilan mo na ang pagpapaalala sa akin. Napakunot noo siya sa pagkadismaya sa pag-iisip na hindi na siya ang panganay. Ngumiti sa kanila ang dalawang bodyguard. Ang iyong mga pangalan ay medyo nakakaakit. Oo, kaya siguraduhin mong makuha mo ang mga ito ng tama. Pilyong inisyon sila ni Oliver. Oo, Oliver. Tumakbo ang mga bodyguard sa kanilang mga kasamahan para ipasok ang mga bata sa paaralan. Nang makatabi ang sasakyan ay agad na tumakbo ang tatlong bata patungo sa paaralan. Naghihintay na sa kanila sina Gavin at Jasper sa entrance. Naayos mo na ba? Tanong ni Gavin kay Zachary. Tumango si Zachary. Oo, babalaan din ang iyong mga bodyguard na baka sabihin nila kay Benjamin ng palihim. Si Daddy naman. Itinama ni Gavin si Zachary na pagkatapos ay nagpout ng masama. Tatawagan ko sila. Tinawagan muna ni Gavin ang mga bodyguard at hinimok na huwag ipaalam kay Benjamin ang impormasyon bago ibinaba ang tawag. So far, alam na ni Daddy ang tungkol sa inyo ni Jasper, pero hindi pa sina Oliver at Jessie. Matutuwa siya kapag nalaman niya. Dagdag ni Gavin. Nagpalitan ng tingin ang apat. Nagtataka pa rin sila tungkol kay Benjamin, ngunit hindi sila nang ahas na makipagkita sa kanya nang walang pahintulot ng kanilang ina. Ay, dinalhan tayo ni Mommy ng mushroom soup. Gusto mo bang magkaroon ngayon? Napakagatlabi si Jessie. Oo. Oh, tara na. Magsisimula na ang klase. Napakunot naman ng noo si Jasper. She then pouted at sinapo ang noo. Pwede na tayo pagkatapos kumain. Pagkatapos, tumakbo silang 5 sa isang lugar na tahimik para kumain ng sabaw. Gusto mo bang bumalik sa Yaleview ngayong gabi? Hiniling sa akin ni Daddy na lumipat sa iyo. Pinanood sila ni Gavin na kumain pagkatapos maghanda ng pagkain. Oo at hindi. Umiling si Zachary. Sinulyapan lang siya ni Gavin nang hindi na nagpindot pa. Kung hindi siya, kaya ko. Napasimangot si Oliver dahil wala siya noon. Gayunpaman, sabay na umiling sina Gavin at Zachary. Hindi mo kaya. Bakit hindi? Nag-aalala si Oliver. Talagang ihahayag mo ang iyong kasakiman sa pera sa harap ni Benjamin. Inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata. Ngumisi si Oliver. Well, dahil hindi ka pa nakikilala ni Daddy, kaya kung magpanggap na ikaw. Alam ni Oliver na nalaman na ni Benjamin ang tungkol kay Zachary, kahit papaano. Paano kung magtanong si Daddy? Medyo matalas siya, alam mo ba? Alam ni Jasper mula sa karanasan pagkatapos na makasama si Benjamin ng ilang araw. Na-expose na sana niya ang sarili niya kung hindi siya nag-iingat. Napakahirap nung nagpapanggap akong si Gavin. Oh well, at least masarap ang pagkain doon. Napaawang ang lobby niya sa naisip. Bakit hindi ako pumunta?
Gusto ni Jessie na makasama ang kanyang ina, ngunit nais din niyang makilala si Benjamin. Wala ka sa tanong. Napakunot muli ng noo si Jasper. Pagkatapos, nakikiramay na sinapo ni Gavin ang kanyang noo nang makita ang malungkot na ekspresyon nito. Jasper, itigil mo yan. Pinanliitan ni Jasper ang kanyang kuya at mamulong sa sarili, bakit ba ang hilig niya sa kanya? Kabanata 159. Hehe, okay lang ako, Gavin. Napaawang ang lobby ni Jasper nang mapang-angga si Jessie sa panganay nilang kapatid. Pagkatapos ng kanilang usapan, sa wakas ay napagdesisyonan nilang bumalik na si Gavin. Hindi dahil ayaw ni Zachary na makasama ang kanyang ina at subukan ang tubig kay Benjamin. Ayaw lang niyang bigyan ng kasiyahan si Benjamin na makilala siya ng ganoon kaga. Kung mas gustong makilala ako ni Benjamin, mas hindi ako pupunta. Napangiwi siya sa kalokohan niyang iniisip. Pagkatapos, dumiretso na sila sa classroom pagkatapos nilang kumain. Samantala, abala na si Erisa pagdating niya sa kumpanya. Nagring ang phone niya nang paalis na siya sa trabaho. Gayunpaman, ibinaba niya ang tawag nang makakita siya ng hindi kilalang numero. Nagulat siya nang tumunog ulit ito. Tanging naisagot niya ito, "Hello, Erisa York." Isang hindi pamilyar na boses ang nagsalita ng may pagmamalaki. Nagulat sandali, si Erisa pagkatapos ay likas na nalaman na si Dana iyon. "Ikaw ba si Dana?" Ang kanyang mga pagdududa ay unti-unting nawala. Sa kabilang banda, nabigla si Dana dahil hindi niya inaasahang makikilala siya ni Erisa ng ganoon kabilas. Gayunpaman, hindi na niya ito pinansin dahil hinahanap niya si Erisa. "Sabay na tayo mag-lunch." "My treat," malamig na wika ni Dana. Napangiti si Erisa. "Miss Adams, hindi ko na malaya na malapit na tayong kumain." She scoffed silently. "Hindi ko gagawin ang lahat ng sasabihin mo. Tsaka wala akong masabi sa'yo. Dagdag pa, mayroon akong magaspang na hula kung ano ang iyong ginagawa. Ayaw mo bang malaman ang nangyari kanina?" Tanong ni Dana. Naikuyom ni Erisa ang kanyang mga kamao. "Anong balak mo?" Nang marinig ang tanong ni Dana, sigurado siyang nakilala siya ng babae. "Punta ka sa Sim Restaurant para malaman mo. Maghihintay ako dito." Binaba ni Dana ang tawag at tahimik na naghintay. Kumpiyansa siya na magpapakita si Erisa. "Might as well meet up since nakilala na niya ako. Tingnan natin kung ano ang nasa kanyang manggas." Inayos ni Erisa ang kanyang mga gamit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umalis. "Miss York," nabangga ni Ethan si Erisa na papasok sa elevator. Nang mapagtantong siya nga iyon, pinindot niya ang button para pigilan ang pagsara ng pinto. "Yes, Mr. Frank. Nako, gusto ni Mr. Graham na makita mo siya." Ngayon, nakasimangot na reklamo ni Erisa. "Medyo busy ako ngayon. Pwede ba ako mamaya?" Nang maramdamang may pupuntahan siya, mabilis itong nagtanong, "Makikipag-date ka ba?" Natigilan si Erisa. "I guess so. Nasa Sim Restaurant." Hindi napigilan ni Ethan ang pagmumuni-muni sa sarili. Siguradong may nakikita siya. Kung hindi, bakit siya nagmamadali? Pero gusto ni Mr. Graham na makita mo siya ngayon. Apologetically nasabi ni Ethan at tahimik na nagdesisyon. Mas mabuting tulungan ko pa yata ang kawawang si Mr. Graham bago siya makuha ng iba. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay pinindot ni Erisa ang button sa itaas na palapag upang makita si Benjamin. "Well, I guess kailangan kong hintayin si Dana." Hindi pinayagang kontrolin ni Erisa si Dana. Nalinlang siya 5 taon na ang nakararaan, at hindi na niya hahayaan na magkaroon siya ng pagkakataong gawin iyon muli. Gayunpaman, medyo natarante si Erisa sa biglaang paghingi nito. "Akala ko may hindi magandang pagkikita ngayong umaga. Pero, lunchtime na. Gusto bang pag-usapan ni Benjamin ang trabaho? Hindi ba dapat pag-usapan natin ito sa oras ng opisina sa halip?" Ilang sandali pa, dumating siya sa opisina nito at kumatok sa pinto. "Pumasok ka." Hindi tumangala si Benjamin na parang may inaasahan. Ilang beses na sinilip ni Erisa ang mukha ng lalaki at huminto sa harap ng mesa nito. "Oo, Mr. Graham." Tumangala si Benjamin, sinilip siya, at pagkatapos ay sumandal. Bumilis ang tibok ng puso niya sa matalim nitong tingin. "Mr. Graham." Tahimik niyang tanong. Napatingin siya sa bag na nasa kamay niya. Palabas. "Oo, may dumating." Natarante si Erisa sa balak ng lalaki. "Ano ito?" Kabanata 106 na po. Tumayo si Benjamin at lumapit sa kanya. Ang kanyang walang ngiti at solemn na mukha ay maaaring ma-stress ng sinuman. Kumurap-kurap ang mga mata ni Erisa bago sumagot ng, "It's personal." Nanunuya ang tingin ni Benjamin.
Ito ba ay date? Mukhang wala ka talagang kakayahan sa trabaho mo. Lihim siyang nairita dahil sa pag-aakalang maaaring lumabas si Erisa para makipagkita sa isang lalaki. Dahil sa galit sa sinabi ni Benjamin, pinandilatan niya ito at sinabing, pwede akong pumunta saan man ko gusto pagkatapos ng oras ng trabaho. Paano niya ako matatawag na incompetent worker dahil lang sa lumalabas ako para mananghalian? Siya ay wala sa kanyang isip. Pinagmasdan ni Benjamin ang kanyang mukha bago bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay tinapik ang mesa na nagmumuni-muni. Napakunot ng noo si Erisa. Mr. Graham, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Benjamin. Bigyan mo ako ng ulat tungkol sa iyong pag-unlad sa trabaho. Malungkot na utos ni Benjamin sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, ayaw niyang gawing madali ang buhay para kay Erisa. Natigilan si Erisa saglit. Napansin niya ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Benjamin. Sa kabila ng kanyang inis, obligado siyang sundin ang mga tagubilin nito kahit na ito ay kasalukuyang pagkatapos ng mga oras. Siya ay isang empleyadong may malaking sweldo, kaya't wala siyang dahilan para hindi siya pansinin. Ibinaba ni Erisa ang kanyang bag at mabilis na inayos ang sarili. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang pag-unlad sa trabaho kay Benjamin sa maayos na paraan. Kaya lang, kalahating oras ang lumipas bago natapos ang briefing. Iyon lang. Ano ang iuutos mo, Mr. Graham? Tanong ni Erisa. Napatingin si Benjamin sa babaeng nasa harapan niya. Humanga siya sa kanyang mataas na kahusayan at wastong pagpaplano. Magandang gawa. Tumango si Benjamin. Nagulat si Erisa sa narinig. Hindi niya akalaing pupurihin siya ni Benjamin. Dahil sa pagsang-ayon ng kanyang amo, nakahinga siya ng maluwag. Salamat sa papuri, Mr. Graham. It's all part of my job. After all, ani Erisa. Tinitigan siya ni Benjamin. Pakiramdam niya ay kumikinang ito ng may pagpapakumbaba at kumpiyansa. Nang magdahilan na sana si Erisa, pinilit ng kanyang sikmura ang sandaling iyon para magpakawala ng malakas na ungol na umalangaw-ngaw sa buong tahimik na opisina. Nahihiyang sinalubong ni Erisa ang tingin ni Benjamin. Pulang-pula na ang pisngi niya. Noon, gusto niyang maghukay ng butas at magtago sa kahihiyan. Sinilip ni Benjamin ang malarosas niyang pisngi. Natukso siyang bigyan sila ng kurot. Napalunok siya habang bahagyang kumikibot ang mga daliri. Nagugutom na rin ako. Kumuha tayo ng makakain, di ba? With that, naglakad na siya papunta sa lounge area. Sinulyapan ni Erisa ang lalaki. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Sasamahan ko na naman siya kumain. Sasama ka ba o hindi? Napalingon si Benjamin na may matigas na tingin ng mapagtantong wala si Erisa sa likuran niya. May gustong sabihin si Erisa, ngunit kinagat niya ang kanyang dila at sinundan siya. Pagdating niya, nakahain na ang pagkain. Nilingga ni Erisa si Benjamin. Hindi naman pwedeng simpleng pagkain lang diba? Hindi pinapansin ang kanyang nagdududang tingin, tinanggal ni Benjamin ang mga takip at umupo. Maupo ka. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang napakasarap na piging. Hindi maaaring tanggihan ni Erisa ang kanyang kabaitan. Huwag kang mag-alala kung gagawin ko. Pagkasabi niya nun, umupo siya at tinulungan ang sarili sa pagkain. Ito ay kahanga-hanga. Nagtataka ako kung saan ako makakakuha ng mga sangkap. Habang ninanamnam ni Erisa ang pagkain, nanlambot ang tingin ni Benjamin sa kanya. Pero, bigla na lang siyang sumingit. Huwag kang magsalita ng puno ang bibig mo. Natigilan si Erisa sa sinabi niya. Umawang ang labi niya. Tinapunan niya ng masamang tingin ang mabagsik na lalaki. Nandito ba ako para sa tanghalian o para sa isa sa iyong mga lektura? Ganito ako kumakain. Kung ayaw mo, pwede na akong umalis, she retorted. Nagdilim ang tingin ni Benjamin sa isang iglap. Sinaman niya ng tingin si Erisa. Alam mo Gavin. Teka, si Gavin ang nag-order nito. Umirap si Erisa bago pa matapos si Benjamin. Baka sa mukha ni Benjamin ang pagkabalisa, ngunit mabilis siyang nakabawi. Napansin ni Erisa ang pagbabago ng kanyang kalooban. Agad siyang lumiwanag. Salamat, Mr. Graham. Mag-e-enjoy ako sa pagkain.